Hello guys! Ngayon, eto na po tayo. Mag-umpisa na po tayong magluto. Pasensya na at ngayon ko lang naisipang i-upload at natagalan kong i-edit. Una, ang atswete. Syempre, lalagyan natin ng mainit na tubig at ito ang magsisilbing kulay ng ating lulutuin. Nahuhulaan nyo na ba ang ating lulutuin ngayon? Kita nyo naman ang ganda ng kulay. Siyempre, atin munang bubuksan ang ating kalan at gagamitin ko itong paborito kong kawali. Siyempre, ito lang naman ang kawali namin. Ayan, at kapag mainit na ang kawali, ilagay ang mantika. Hintayin natin uminit ang mantika at saka natin ilalagay ang bawang. Kalahati lang dahil yung kalahati ay gagamitin ko sa ating sauce. Abay, nahulaan nyo na ba talaga? Dagdagan ko pa. Gusto ko mas marami. O siya. Ayan. Dahan-dahan nating lulutuin yan sa medium heat. Ayan. Hanggang maging ganito na siya pero hindi pa sapat para sa akin. Ang gusto ko ito, ganito siya kalutong at ganito ang kulay. Masarap na itong i-toppings. Isusunod ko ang bawang, yung natirang kalahati, sibuyas, at yung dulo ng spring onion, yung medyo matigas, yung puti. Ayan, kapag ganyan na at luto na ang ating sahog, ilagay ang hibe. Itong hibe, nabili ko nga lang siya sa murang halaga. Ito nga pala ang pamalit natin sa hipon dahil mahal ang hipon ngayon. Hinugasan ko muna dahil ito ay napaka-alat kapag ito'y ilalagay mo sa iyong lulutuin. Ayan, hanggang ganito na siya. Medyo malutong-lutong na kaya iyong gigisahin ng maigi. At ilagay na natin ang tubig na pinagbabaran ng atswete. Mainit na tubig nga pala ang ipinambabad ko sa atswete. Sumunod, nilagyan ko siya ng 1 cup, 2 cup, 3, 4, 5 cups of water. At atin nang haluin. Pakukuluin ko ito, tatakpan, at kapag kumukulo na, ayan, medyo kumukulo na. Ang bilis, diba? Magic! Haluin ulit natin at ilagay ang tinapa flakes. Wala akong makitang tinapa flakes na buo-buo, kaya ito na lang. Karaniwan naman ito naman lagi ang inilalagay sa sauce. Oh, obvious naman kung ano na yung niluluto ko. Alam na nyo dyan. Maglagay ng half ng fish cubes. Kalahati muna tapos tikman muna natin dahil baka masyado ng maalat. At dahil di naman ganun kaalatan, ilagay ko na ang isa pang kalahati ng fish cubes. At sumunod, ilalagay ko na ang ating cropek. Ito ang magsisilbing karne ng ating palabok. 2 cropek ang nilagay ko. At habang hinihintay kong kumulo ang sauce, nag-init muna ako ng tubig. Ito ay para sa ating sotanghon noodles. Ibababad ko lang ito sa mainit na tubig. Ayan. At ating takpan. Hintayin natin. At habang tayo naghihintay, kumuha ko ng tubig. At dito natin pakukuluan ang ating itlog. Para din to sa toppings ng ating palabok. Ayan. Alam nyo na ha.
At ito naman ang cornstarch. Ito ang magsisilbing pampalapot ng ating sauce. Inilagay ko siya sa maligamgam na tubig. Ayan. Halu-haluin hanggang sa ito'y lumapot. At kung tama na itong pagkalapot para sa inyo, atin na i-prepare ang ating palabok. Kumuha ng malinis na plato, ilagay ang noodles, ang sauce. Ayan, kailangan nating damihan dahil masarap. Ang hard-boiled egg at ang chicharon. Ito naman ang bawang, kalamansi at spring onions. Kain na! At ito na ang ating murang-murang palabok. Kita nyo naman kung ganong kasarap ang itsura niyan, lalo pa pag tinikman sa murang halaga. Kaya naman kung nagka-cravings ka sa palabok at wala ka masyadong budget, try nyo na to. At ito nga palang ating mga sahog. Sa 200 pesos mo, pwede ka na maghanda ng palabok.